Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Harapin mo! Umaga na! Yes! Aanhin mo ang pogi kung masama naman ang ugali. Buti na lang ako, pareho. Di ba, Team Pula? Dalawa ako. Akala ko mabait ka, pogi pa. Pare, masama pala ugali. Pero alam mo, Ryle, wala na akong paki sa ugali. Basta maraming pera. Ha? Maging makatotohanan. Charos, hindi. Kailangan mabutihin ang puso. Di ko masabi na ng diretso. Pero totoo, alam mo sa panahon ngayon, dun tayo sa practical. Di po ba? Tama, Team Puti. Ito ang programang pinagkakasundo ang mga magkakaaway dahil ang bangayan nire-resolba ng Face-to-face, harapan! Huwag padalos-dalos sa desisyon. Kausapin muna natin sila. Eto na, magbabaw na ang Harapang Tagapayo. Isip muna bago magsalita at saka gumawa rin. Payuran mula kay Dr. Camille Garcia. Huwag kang attitude. Huwag na huwag. Makonsensya ka. Sabi yan ni Brother June Banag. Sabihin mo ang truth and nothing but the truth. Kung hindi, lalasunin ka niya. Charing lang. Yan ang payo ni Atty. Lorna Capunan. Ihanda na ang inyong mga Christmas ampaw dahil nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Good morning, everybody! Isa na namang araw kung tayo ay papalarin ay meron na naman tayong masusolusyonan na problema ng ating mga kababayan. One case at a time, why not? So, eto na po, laban sa dalawa ang alitan na susubukan nating iresolba ang nag-aaway-away, 4 na babaeng magkakapatid. Dalawa versus dalawa. Nagsimula dun sa dalawang ate na nagkakasiraan at nagkakainggitan. To the rescue naman ang dalawang kapatid na may mga kinampihan. Kaya mas tumindi ang tensyon dahil naging bitter ang mga sister. Lagi po sinisiraan po si Ate Ruby po ng kapatid niya sila. Wala pong pambayad sa upa, tsaka lagi niya pong kinukwento doon sa mga kapitbahay. Hindi po totoong sinisiraan ni Rio si Ruby. Ang totoo po niyan, hindi po siya nakababayad sa upa ng bahay. Ngayon po, kung aalis po si Ruby sa inuupahan nila ngayon, si Rio na po ang lilipat para po sa pamilya niya kasi po mas maluwag po doon. Si Ruby po, pinapaalis ko na sa bahay namin kasi 3 buwan nang hindi nakakabayad. Nung mangyayari sa buhay ko, wala na. Hindi ko sila paalisin. Kaya pinapaupa ko na lang sa kapatid niya dahil marunong magbayad. Isa balasubas. At eto na ang magkapatid na kung mag-away, walang patid. Ruby at Rio, harapan na. Simula pa lang, relax. Ano yung sinisigaw mo, Ruby? Ano po, inggitera po siya. Okay. Ate Corina. Anong kinaiinggitan niya sa'yo? Sa bahay po. Kasi yung may-ari po ng bahay. Pinaalis na po ako. Ngayon po,
wala kami matitiran. Teka muna, nagkagulo. Okay, lahat kayo nakatira sa isang bahay. Nangupahan po. Sa isang bahay. Opo. Ba't ka naiiyak na? Nagsisimula pa lang tayo. Kasi wala po kami matitiran po. Kasi binalis Okay, niya teka po kami na may-ari ng bahay po. Sinong may-ari ng bahay? Yung kasera po namin. Kasera. So, buong bahay ang nirerentahan nyo. Opo. Lahat kayo nandun. Opo. Apat kayong Kwarto po. Ha? Iba-ibang kwarto? Opo. Apat na magkapatid? Opo. Lahat kayo, mga pamilya nyo, nandun. Okay, ilan ang anak mo? 8 po. 8. Konti lang, hindi siya busy, Ate Corinne. 8 ang anak. Okay. Tapos, so, napapaaral mo naman lahat yan? Nag-aaral naman po. Nag-aaral? Kailan po, solo parents na lang po ako. Solo parent. O, mga benepisyo mo, nakukuha mo ba? Wala pa po. Hindi Bakit? Pa, kakaano lang po namin. Bali, 2 taon pa lang po kami huli na asawa. Eh, ano ngayon? Kung 2 taon pa lang kayo doon, dapat sa una pa lang Hindi rehistrado ko ka po na. kasi maano po. Kasi may alaga po kung apo ko rin po. O ngayon, hindi pa rin Bali, dahilan. namatay po kasi nanay po niyan. Hindi rin dahilan yan. Opo. Oo. Kasi libreng pera yon para sa mga anak mo, pag-aaral nila, at para sa solo Sa short parent. Para hindi ka masyadong feeling kawawa. Eh, gagagawan mo yan sa sarili mo. O, so ngayon, anong kinaiinggitan niya sa'yo? Bali po yung bahay po na pinalis po ako ng may-ari po ng bahay. Bali po siya ang gusto po lumipat doon sa aalisan ko po. Bakit ka pinapaalis? Dahil po siya po lilipat po doon. Ay, hindi naman. Teka muna, hindi naman ganun yun eh. Bakit? Siniraan ka ba niya? Kasi po kausap po niya lagi yung may-ari ng bahay. Ayun. So, Lagi po sila nag-uusap po. ang hinala mo, Siya po yung lagi po kasi siyang kausap. akala ko ba magkakasama na kayo sa bahay? Magkaiwalay po kami, pero bukod-bukod, hindi po kami nagkikibuan talaga. Ano, no? Hindi po kami nagkaanuan kasi dahil bukod po talaga ang ano namin. Ano ang gusto niyang makuha? Yung bahay? Bahay po na Yung aalisan kwarto mo? po. Opo. Kasi malaki po yun. Ah. Maliit lang po kasi inuupahan niya po. Hindi na po sila magkasya. Okay. So, yan ba'y hinala mo lang o napatunayan mo na? Ano po, talagang kausap niya lang po talaga may-ari. Sinabi na rin po sa akin ng may-ari po na aalis na po ako. Siya po ang lilipat sa bahay po yun. Bakit daw? Baka mas malaki ang babayaran. Hindi po kasi po, nadidelay po kasi ako talaga sa bayad ng bahay po. Oo. Kasi nga po, dahil 3 buwan po din delay po ang pagsahod po sa akin. Ano bang trabaho mo? DPS po. Ano yun? Tigawalis lang po. Street sweeper po to. Street sweeper. 3 buwan ng late. Opo, Eh, dapat pero- nga makuha nyo na yung 13th month ninyo eh. Pero nabibigay ko naman po ng kabuuan po yun pag hindi pa po kami sumasahod. Eh, yun ang dahilan. Kaya po nadidelay po. Hindi ba? Dahil na-delay. So, ang ibig mo sabihin, siya ang... Lilipat po sa Lilipat. bahay. Agad-agad po kasi pinalis po ako ng may-ari ng bahay. Saan po kami lilipat po? Saka mahirap po maghanap din po ng bahay. Okay. So, Opo. bakit ka nagagalit sa kanya? Dapat sa kasera ka magalit. Hindi po eh, kasi naiinggit po siya sa akin. Saka dapat nga po ano niya po ako eh. Yung tulungan niya ako, pagtanggol niya ako eh. Hindi po parang nilalaglag niya ako eh. Sa may-ari ng bahay eh. Okay. O, so, Dapat ano ba, tulungan niya po ako. hindi, ano ba sabi ng may-ari ng bahay? Pwede ka ba niyang pagbigyan pa hanggang Enero? Ano po, agad-agad po talaga kailangan umalis daw po. Ah, ako. agad-agad? Pwede ba yun? Hindi ba bawal yun sa Yun nga batas, po. Attorney Lorna? Eh, dapat may notice yan. May notice requirement yan. Pag yung notice requirement, how many days bago makahanap ng lilipatan? Hanggang makahanap ng lipatan. may Depende, ganon? well, first of all, depende sa agreement. Kung walang kasulatan, month to month yan. Ang rule sa batas, if no written agreement ang rental ng property, pwede kang i-eject month to month ang term. Ayun ang problema. So, yan na ba talaga ang mangyayari kay Ruby at sa 8 niyang anak na mawawala na sila ng tirahan? Ano naman ang depensa ni Rio? Magbabalik ang Face to Face Harapan! So, 3 buwan na siyang delayed sa pagbayad ng renta sa tinitirhan. So, pinapaalis na siya doon. Ngayon, ang kukuha kasi nung bagong tenant ay yung kapatid. Kaya galit siya sa kanyang kapatid. Ano ba talaga ang nangyari? Pinapalis po talaga siya. Tapos sabi ko po sa may-ari, kawawa naman po yung ate ko. Akala niya po nainggit po ako sa kanya. Niyakan ko pa nga po yung may-ari ng bahay. Para lang po hindi siya mapalis. Naawa din po ako sa ate ko. Totoo po yan. Oh, so hindi ikaw ang papalit. Ayoko po kasi mahal po. 3,000 po. Doon na lang po ako sa 1,500 kasi Di po sa totoo yan. 3,000 po. Oh, Di po totoo yan.
Hindi totoo. Ayan na Opo. nga sinasabi na niya. Hindi po Oh. ano po yan. Siyempre po, kahit na kung sakali pong aalis na po kami, sila po talaga lilipat doon. Sinabi na po ng may-ari talaga. Sinabi ng may-ari. Opo. Sinabi na po. So ano ba talaga ang totoo? Hindi po Hindi sinungaling po po. talaga ako titira doon kasi Talaga mahal sinabi po na yun. po ng may-ari sa akin, 3,000 doon na lang po ako sa totoo po 1,500. yun. Sira-sira Ilan ang naman anak po mo? yun. Sinabi na po sa akin Tama ng may-ari. na. Huwag mo nang dagdagan. May asawa ka? Opo. Huwag na kayong magdagdag. Pati hindi ka pa magpatali. Ano po ako eh, family planning. Family planning, baka yan malusutan na naman, ha? Tama na, 4 lang, ha? Ang Hindi hirap po. mabuhay, ikaw rin. Opo. Ikaw, 8. Ano ba yan? Bawal na Lalaki po ako magbuntis. Ha? Ano ngayon kung malalaking mahihirap din. Mahirap Eh, problema yun na nga eh. Kasi mahirap na kayo, mag-aanak pa ng marami, di mahirap din sila. O, tama na. Sabihan mo yung mga anak mo, huwag mag-anak, period. Hindi ba? Okay, so, ayan na sinasabi ni Rio. Pinagtatanggol ka pa daw niya. Hindi ka naniniwala? Hindi po. Ha? Mas paniniwalaan mo yung kasera kaysa sa kapatid mo? Opo, kasi kasera po may nagsabi po na totoo eh. Siya po kasi Eh, may paano ari ng natin bahay. masasabing hindi siya nagsasabi ng totoo? Eh, hindi naman po kasi kami nag-ano eh, nasa ano Kasi di po kayo ngayon, nag-uusap. sa kalsada. Opo. Eh, Ate Ruby, tingin mo anong motibo ni Rio? Bakit kanya Talagang- nilalaglag sa kasera? Balak na talaga nila lumipat doon, noon pa. Dahil malaki ang Oo, malaki, inuupahan mo. inuupahan ko. Eh, 8 kayo eh. Sila 4 lang eh. Bali, naman nga ano po, nila kasama kailangan. po niya yung mga anak niya sa yung manugang niya po. Ah, mas marami din sila. Hindi nga daw niya kaya yung 3,000 piso. Eh, 1,500 lang daw talaga ang kaya Kasi nila. okay naman po yung trabaho po sa kanya. Eh ako wala po talaga akong yaan talaga po. Anong trabaho ng asawa mo? Contraction po. Ikaw? Wala po. Bakit? Nag-alaga po Ilan ako. taon na ba yung anak mo? Yung isa po, 3 taon po. 3 taon. Eh, pwede mo namang i-daycare yan sa barangay. Para meron kayong dagdag na kinikita sa buhay. May daycare. Pero dati, okay naman kayo. Ha? Bata pa lang po kasi sila, ako na po nag-alaga mula nung nawala po yung magulang namin. Ano po namatay, bago po namatay yung magulang namin, binilin po na sila sa akin. Ah, binili na sa'yo. Silang 3. Opo, lahat po sila binilin po sa akin lahat sila. Oh, wala. So, ikaw ba ang nagpataguyod? Naninibak po ako. Ha? Naninibak. Ano yun? Yung nangangalakal po. Ah, nangangalakal para lang mabuhay sila? Para mabuhay ko po lahat mga kapatid ko. Okay, pagkatapos ikaw wala kang ginagawa? Eh gusto niya po ako lagi niyang gagawin niyang katulong po sa bahay. Kaya inaano ko po O, siya. eh bakit hindi? Wala ka namang Tutulong ka sa ginagawa. bahay, syempre. Oo. Ako lagi po inaano niya sa pag-init ng ulo niya. Oo. Bakit ka ba siya pinag-iinitan mo? Siya ba ang nagbunso? Hindi po, yung isa po namin. Na Okay. 20 ko po. Bali lahat po sa akin po kasi lahat eh. Mga kapatid ko po. Mula baby pa lang sila, binili na po sa akin ng Damo. nanay, tatay ko po. Sa ate ko Lalo na yung isa. naging nanay mo, tapos ginaganyan mo. Bali, ako na, Hindi sa binilin para gawing punching bag. Awa-awa na. ako na po tumayo, bali nanay at tatay nila. Okay. Binili po sila sa... Parang ikaw na naging nanay at tatay ng mula ilang taon sila? siguro mga 7 taon pa lang po. Okay, 6 tama. na taon po yung buwis. Wow. Ilang taon ka 7 nun? years old pa lang sila siya na. Mga bata pa ako, siguro mga 12 pa lang siguro. 12. Parang ako lang din yan. Ano kami ko naalala. So hindi, lahat kayo hindi nakapag-aral? Hindi. Ha? Lahat kayo hindi nakapag-aral? Nakapag-aral lang po ako, grade 5 lang po. Grade 5 ikaw? Grade 2. Grade 2? Wala. Oh, pwede pa yan. So anyway, nagmamahala naman pala kayo. Kaya lang dahil lang dito dahil nag-anak nga ng 8 ito, tapos biglang mawawala ng tahanan. Di ba parang, parang napagbubuntunan dahil sa hirap sa buhay, Doc Camille? Ay, opo, meron po tayong, siyempre yung tinatawag nating displaced anger. Meron, siyempre, lalo na ikaw yung parang namahala sa lahat, tapos biglang ganito na parang feeling niya na pagtutulungan siya tuloy ng mga iba. So, there's a tendency na yung anger, imbis na sabihin niya na para mas ma-vent out lang niya, nadi-displace niya doon sa mga ang tingin niya na nag-aagrabyado sa kanya. So kumbaga, yung galit mo sa buhay, napagbubuntunan mo din sila. Bali, pinakapangali po kasi sa lahat po. Kasi ikaw ang lahat-lahat. Okay. O, eto na. 2 pang kapatid ni na Ruby at Rio magsasalita na. Kampihan na ang magkakapatid sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Ayan, 4 na magkakapatid na babae nag-aaway-away. Eto, kampihan na dito kay Rio at kay Ruby.
mas naiintindihan daw niya ang kalagayan ni Ruby. Para sa kanya, walang paggalang naman daw yung batang si Rio. Ang isa pa na kapatid din nila, Hindi po ako nagmumura. Ito talaga ang kanyang pangalan. Gaga, humarap ka na. Actually, ate ko rin last name niya po yan, Lady, ang kanyang first name. Akala ko apelido niya Lit. Gagalit. Gagalit. O, Gaga, bakit parang galit ka? Ikaw sinungaling ka, talagang may galit ka kay Ate Ruby. Doon ka rin ba nakatira? Opo. So nakikita mo? Opo, naririnig ko po, sinisiraan niya po talaga si Ate Ruby sa may-ari niya. Malaki na po talaga yung git niya kay Ate Ruby. Anong sinasabi? Anong sinasabi? Na kesa siya na lang po yung lilipat. Siya na lang ang lilipat. Opo. Paalisin na lang kasi hindi nakakabayad. Opo. So ano yung naririnig mo eksakto? Ano yung naririnig mong sinasabi ni Rio? Na kesa paalisin na daw po si Ate Ruby, wala naman daw pong pambayad ng bahay. Imbis nakakampihan niya po dapat yung ate namin, hindi po, dinadaw niya pa po yun. Bakit ang sabi ni Ruby, ni Rio, iniiyakan pa daw niya yan para wag siya paalisin? Ganun ba talaga yung ugali ni Ate Rio mo? Ganun mo siya kilala? Opo, simula po bata po kami, malaki na po yung git niya kay Ate Ruby. Ano yung ginagawa ni Ate Rio mo sa'yo? Nung bata ka? Ano po, kaysa kumakampi daw po ako lagi kay Ate Ruby. Pati ikaw nadadamay. Opo. Kung kumakampi ka naman talaga sinasabi lang naman yung kumakampi. Pero ang hirap niyan, Rael, parang nagkaroon ng paksyonan sa loob ng pamilya, kampihan. Imbis na magdikit-dikit kayo, tulungan niyo ang ate niyo. Ayan ang nangyayari. Na magtulong-tulungan po kami magkakapatid. Wala na nga po yung magulang namin. Tapos po, gaganunin Ilan ba kayo, si Gag? Ate Ruby. Ilan kayo lahat? Magkakapatid? Ano po, 16 po. 16. O, kung lahat kayo tagli-500, nabayaran nyo na yan, yung utang ni Ruby. Hindi ako Teka muna, kailangan ko ng tubig. Nagulat si ate na hindi siya mahiwas-mas. 16, ate. 16! Kayanin mo yan, ate. Aabunuhan mo lahat yan. Isang nanay at tatay lang? Opo. O, buti yung iba hindi nakikisawsaw. Yung iba hindi nakikisawsaw. Hindi Naawa naman. rin po sa akin. Naaawa rin sa'yo. Kasi ikaw ang nag-alaga sa kanilang lahat? I can't Panganay believe po sa this. lahat po. Talaga, ikaw panganay sa lahat. Parentified. Biro Tawag. mo, inalagaan kayo mula nung paslit pa lang kayo. Siya na lahat. Paano ka nakarao sa pangangalaka lang? Opo. Naku, Para naloloka. makakain lang po kami lahat po. Minsan hindi na po kumakain para sa kanila. Para hindi. Tapos ganyan ka pa, Rio. Ayan na, hindi na kumakain para lang mapakain kayo. Kahit saan po, naninibak po ako para sa kanila mabuhay pa po sila. Diyos ko po, Diyos ko po. Dapat ito'y sabitan ng medalya. Oo, hindi inaaway. Oh, ang awayin natin yung yung Maynila dahil late ang bayad sa kanila. Yun. O eto naman, madalas daw ay pinagsasalitaan ang hindi maganda ni Ruby. Ang kapatid naman nilang si Rio. Nagpinagdidiskitahan nga. Andeng, umarap ka na. Andeng bunso ka, ikaw ba ang pinakabata? Bakit kakampi kay ate Rio mo? Siyempre, ate ko po yan. Sinungaling din po yan, dalawa na yan. Ate mo din sila. Ate mo din sila. Umughunos dili ka, ate. Sinungaling po kasi sila. Bakit? Bakit siya sinungaling? Lahat na Sige. sinasabi nila hindi totoo. Ano bang narinig mo? Ano bang sinabi? Lagi po niya inaano yan sa ate Rio noon pa man. Kahit Paano? maliit pa po. Example? Nandun ka ba? Sa nangyari yun, nagkagulo kami ni Rio. Naririnig kita. Pinakain ko kay lahat para sa sibak ko. Pinakain mo kay lahat para mabuhay. Hindi ko sinusumbat yun. Para sa inyo yun lahat. Lahat nilano ko para kahit mahirapan ako, kahit saan ako mapunta para makalakad, para mapakain ko kayo. Lahat kayo. Sa akin lahat. Ginagawa mong alila sa ate Rio. Balita. Kahit alilayin siya na Ate Ruby, siya pa rin yung Ikaw sinungaling ka pa. Ikaw din. Sinisiraan mo rin Kahit ate. sagutin tayo. Kahit Sinungaling tayo ka. Ate Ruby, hindi Sinungaling dapat ka. natin siya sagutin. Andeng, teka kasi muna. nakakaano Si ni ate Ruby mo rin ba ay nagpalaki, tumulong din na mabuhay ka? Opo. Naranasan mo rin ang pag-aalaga ng ate Ruby mo. Paano mo
ito nasasabi? Hindi ko maunawaan. Paano mo ito nasasabi? Hindi ba sa mga magulang natin, kuminsan, talagang nakakalimutan natin na sila nagluwal sa atin, pag pinapagalitan tayo, nagagalit tayo sa kanila. Siguro ganun din yun. Parang siya yung magulang. Mas lalo pa ito kasi ate lang. Ate, tapos Ate ka lang. tumatalak dahil hirap din sa buhay. Dapat pinagpapasensya nyo na lang yan. Kasi siya naman ang bumuhay sa inyo. Okay, magpapatuloy po ang aming sermonan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, Ryla Tuesday, hindi ba? Parang mga magulang natin aminin. Oo, ate. Kasi hindi rin naman sila perpektong tao. Ha? Kaya kung minsan nakakalimutan natin na lahat tayo hindi perpekto, lalo sa kabataan natin, pati nagagalit tayo sa nanay at tatay natin. Hanggang sa tayo na ang maging nanay at tatay. 'Di ba? Dapat makaintindi ka, may anak ka na, o ano sa tingin mo? Eh, ngayong magulang na ako, ate, nagsisi ako sa lahat ng pagsasagot ko sa nanay at Ayan tatay na ko. nga. Bumak to you sa akin eh. Oh, buti na lang mabait yung anak ko. At parang hindi nahawa sa pagkabungangera namin ng nanay ko. Totoo. Everyday pinagpapasalamat ko na, Lord, salamat, alagaan mong kalusugan ng nanay ko. Iba pa rin po talaga ang buhay ang magulang. Maniwala kayo habang nandyan sila, sabihan nyo na I love you. Alam mo, totoo yan. Okay, ano masasabi dito? Ayun, imagine all her life, she sacrificed for all of you. I'm sorry. Tapos, magagawa niya yun sa kanya just because for a room. Like, where's the humility and respect for your older sister, di ba? Yeah, you don't know Do you what. need a translator? Oh my gosh, this is such a dilemma. How dare you? How dare you? You see? Okay, ikaw naman. Alam mo, Ate Rubin, Akala ko English din. nakikita ko naman kay Rio na mahal ka niya. Kaya lang ang problema sa'yo is frustration mo. Na parang yung mga nangyari sa'yo noon, na tinulungan mo yung mga kapatid mo, tapos nakikita mo yung buhay nila ngayon na medyo mas maganda kaysa sa'yo. Parang mas gusto mo rin na maranasan yon. Nakikita ko sa'yo na parang nasasaktan ka kasi hindi mo na nararanasan yon na kagaya noon. As what she said. Inglisan na! Her frustration was displayed anger. Kung nakikinig kayong maigi, yung hindi niya English! It was not her responsibility, pero ginawa niya. Kasi nga, mahal na mahal niya kayo. Tapos, ngayong simpleng paghihirap, hindi niyo siya matulungan. Asan ang pagmamahal at pagrespeto niyo sa kanya? Sa akin bilang ate, kailangan alam mo din yung responsibilidad mo bilang kapatid, bilang panganay na kapatid. Baka siguro kay ate, nakikita niya na kaya niya na bayaran yun. Baka sa'yo hindi mo na kaya. Dapat maging proud ka sa kanila kung ano man narating nila. Ayun. Ay, nako, Attorney Lorna. Okay, so, ano nakikita mo? Meron bang legal na paraan para magkasundo-sundo? Wala silang kasulatan no, sa renta? Wala silang kasulatan. Dapat kasi ang dapat mag-insist na may kasulatan, yung landlord, yung nagpapahiram, para klaro. Kasi yung hindi, pag may written contract, dapat klaro kung yung non-payment of rentals, ilang buwan ang non-payment, or pwedeng magkaroon lang ng interest at penalties para hindi agad i-evict. Pero ang nakikita ko dito, kasi nagulat rin ako, ate ko rin, 16 sila. Nung generation nila, ng mga parents natin, ang iniisip nila, ang kayamanan ay ang mga anak. Ang mga anak ang makakaligtas sa kahirapan ng pamilya. Pero hindi ngayon totoo yan. Yung maraming anak ngayon, kahirapan yan eh. Lalong-lalo na kung meron kayong karapatan na hindi nyo alam na may karapatan kayo. Kagaya ng solo parent. Yung Solo Parent Act na yan, dapat nagbibigay ng barang education, nagbibigay ng training or ng instructions ang barangay para pwede kayong maggawa ng requirements, mag-apply ng Solo Parent Act. Ang mga anak ninyo below 16, 5,000 ang education, ang pagpapaaral sa kanila. Kayo, ikaw, kung may solo parent sa inyong magkakapatid, 1,000 a month yan. Huwag na kayo mag-away kasi, alam mo, naghirap si Ruby.
Sa hirap niya hanggang grade 5 lang siya. Hindi niya nga mapaaral kayong lahat, no? Naka-grade 2 si Rio, pero kayo na magtulong-tulong sa sarili niyo. Pwede pa kayong mag-adult education para umunlad ang buhay niyo. Okay, thank you very much, Attorney. Doc Camille, mas mabigat ba yung epekto sa sarili kapag family na ang nakakasakit sa'yo? Oh, usually, pag naging stressor or yung sinasabi natin na kung bakit nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaroon ng depression or anxiety ang isang tao, pag pamilya yung involved, mas masakit yun at saka kumisan mas mahirap para makarecover. Dito kasi kumisan, alam nyo, lalo na kung panganay, isa lang naman gusto niyan yung tinatawag nating ma-appreciate or mabigyan nyo ng pagkakataon na pasalamatan nyo dun sa lahat ng ginawa ng kapatid nyo. Pag nakita niya yun, na tapos at the same time, makita nila na ikaw umaayos ka dahil kasi kahit papaano, nung inalagaan ko kayo, naging ganito yung nangyari sa buhay nyo, malaking achievement na yun or para sa isang sa isang ate na napalaki kayo ng maayos, okay yun. Nagiging masaya na siya. Pero kung kayo yung yuyurak sa pagkatao niya at ganyan at dinadown nyo, mas makikita nyo na, kung napansin nyo, di ba, siya yung masyadong mas iyakin sa inyo, mas nagiging emosyonal, mas nagkakaroon ng pagkakataon na parang ang bigat-bigat sa loob niya na nangyayari ito na hindi mo man siguro sinabi, Rio, ng diretso, pero yung pagkakataon na nakakausap mo yung kasera na akala niya tuloy, intention mo talagang lumipat doon, talagang magkakaroon siya ng ganong klaseng paghihinala. Kasi kayo mismo, magkakapatid kayo Dapat ang kinausap mo na lang yung mismong kapatid mo. Hindi mo kinakailangan kausapin yung kasera. Parang sana sinabi mo, sige ate, alam mo, gawin na lang natin dahil kasi nahihirapan ka doon sa 3,000 na bayad. Maghahanap tayo ng mas mura. Tutulungan ka namin. Ang dami-dami nyo, 16 kayo. Kahit sabi nga ni Tuesday, kung kahit na tigda 200 piso na lang, 16 times 2 is 3,200. So talagang makakatulong sila. Pero kasi kung kayo yung nag-uumpisa ng ganitong klaseng pagkakataon na niyuyurakan nyo yung pagkatao, lalong bababa ang tingin niya sa sarili niya. Maaawa siya. So sana magkaayos kayong magpapamilya. Brother June, so anong payo mo dito sa magkakapatid na ito? Alam mo, kulturang Pilipino yan talaga, pangalan, Ruby. Sa aming pamilya, pinagbili ng nanay ko nung araw. Pag nawala na sila, yung panganay na kapatid namin na babae ang siyang magiging nanay o parang magulang. Yung lalaki, yun yung parang tatay. So, ganun ang ginawa niya sa dami nila magkakapatid. You should be thankful sa kanila. Kayo-kayo na lang magkakapatid, kayo-kayo na lang magmamahalan. Kayo rin ang titingnan namin. Sana hindi na maulit na matulad kayo sa mga senador na nagkakalat ng baho ng pamilya sa national television. Iayos nyo na yan. Okay. Aayusin natin ito kasi yun ang trabaho namin. Yung hindi talaga magkasundo, pinagkakasundo namin at natutulungan namin. Basta mawala lang lahat ang galit sa katawan. Magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisingaw? Hindi ko na pananagutan yung yung 16 kayo, ha? Dahil 4 lang naman kayong nakaharap dito sa amin ngayon. Lahat sila ay wala pang mga benepisyo mula sa barangay. Except yung may 4-piece daw siya wala pa siyang solo parent, wala siyang 4-piece. So ito ay itatawid natin sa barangay para kayo ay magkaroon ng mga benepisyo. Okay? Meantime, ang kanilang renta, 3,000 isang buwan, sasagutin na namin. Yung kulang. Para wala nang masabi ang kasera mo. Pero Ruby, kailangan mo talagang pagsumikapan na hindi ka malate. Kasi syempre negosyo din yan Ha? Ilang taon na yung panganay mo? PWD po. PWD pa, anak? Bakit? Ba't siya na PWD? Yung maliit pa lang po kasi kinuha ng biyera ko. May benepisyo din yan. Meron. Sa barangay. Meron ka na bang anak na pwedeng magtrabaho?
17 pa. 17? Nag-aaral? Ay, patapusin mo na lang ng pag-aaral yan. Dahil bibigyan din namin ikaw ng maliit na kabuhayan. Okay? Pipili ka kung bigasan ba ang gusto mo o magtinda ka ng barbecue o siomay. Okay? 500 isang araw ang kita nun. Siguro naman makakabayad ka na ng renta. Ano? Di ba? O, huwag ka na umiyak. Tapos, maganda siguro, wag mo na rin bungangaan itong si Rio, ano? Wag mo na rin siyang pag-initan. Kasi syempre, pagka parati kami naririnig na gano'n, sasagot at sasagot eh. Okay? Tapos kayong lahat, kailangan may utang ng loob kayo dito. Dahil paslit pa lang kayo, siya na nagpalaki sa inyo. Ngayon, ito pa, nakalimutan ko isulat. Kung sinong gustong magpatuloy ng pag-aaral, libre lang yun, ALS. Kahit makatapos kayo ng grade 7 o makatapos kayo ng high school, tuloy-tuloy yan, tutulungan namin kayo. Hindi nyo kailangan pumasok sa eskwelahan. So okay na ba yon para kayo naman ay magkasundo-sundo ng magkakapatid? Diretso namin ibabayad sa kasera mo, hindi dadaan sa'yo yon. Okay? Humingi na kayo ng tawad. Sige na. Sige na. Kayo lahat, group hug tayo, group hug, group. Group hug! Group hug! Ang hirap talaga pagka pamilya ang kagalit. Masakit sa dibdib yan. Napakabigat sa dibdib. O ngumiti na kayo dahil meron tayong pamaskulubong! Ayan! Dahil kayo'y bati-bati na, ayan, meron na kayong bigas. Okay? Iba pa yung iba pa yung sa kabuhayan mo. Tatawag kami sa inyo, sa barangay ninyo. Yan, para lahat yan maitawid natin. Okay? Eto na ang sermonan. Aminin po natin, walang taong perpekto at kasama tayong lahat doon. At kasama ang ating mga kapatid at mga magulang. Kaya kung nagkakamali ang magulang o nakatatandang kapatid, pilit na lang natin sanang iniintindi. Lalo na't malaki ang ambag sa ating buhay, kailangan may utang tayo ng loob at respeto kahit paano. Diba? Ang mahalaga sa loob ng isang pamilya, lalo't sa loob ng iisang tahanan, ay ang pagtanggal ng galit o puot dahil mangyayari talaga na may pagbubuntunan. Kapag nagsimula ang pagpapakumbaba, kasunod na niyan, pihado, ang pag-iintindi. Kasi liliwanag ang pag-iisip mo pag ikaw ay nagpakumbaba at pag-amin na walang perpekto sa kahit isa sa atin. Ruby, ha? Okay. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sapo na saputing, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? May sakit si tatay, pero ang nag-aalaga sa kanyang manugang, Tumulong man lang sana sila kahit sa pag-aalala. hindi man lang ba sila dumalaw? Kasi po, meron din akong nasikasong pamilya. Ang ano ko naman po, magpakita rin sila kay tatay. Tito, wala rin po talaga.